In love na in love si Jean sa kanyang bagong manliligaw. Ngunit kailanman ay hindi pa sila nagkikita. Sa telepono lamang sila nagkakausap. Kaya naman, ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na darating ang araw na makikita niya ito sa isang malagim na sitwasyong hinding-hindi niya kailanman inaakala. '95 noon nang makajackpot sa biniling bahay at lupa si Jean sa Antipolo. Nakita lamang niya na may nakapaskil na house for sale sa nasabing bahay nang minsang nagkayayaan sila ng kanyang mga tiyahin na magsimba sa Antipolo Church. Unang tingin pa lamang niya sa property ay parang nabihag na nito ang kanyang puso. Kaya naman, kinuha niya ang numerong nakalagay sa nakapaskil at agad niya itong tinawagan nang makauwi sa kanilang bahay. Mabilis ang mga pangyayari. 2 linggo pa lamang ang lumipas ay nagkapirmahan na agad sila ng deed of sale. Ang mas nakapagtataka pa, kasama na ang lahat ng gamit sa loob ng bahay. Sa isang tawag sa telepono, personal siyang binigyan ng malaking discount ng may-ari. Ngunit may isa itong mahalagang kahilingan. Huwag na huwag niyang bubunutin ang maliit na puno ng akasya na itinanim sa likod bahay. Alagaan niya raw ito hanggang sa lumaki, sapagkat ang punong yon ay may malalim na sentimental value sa may-ari. Hindi niya kailanman nakaharap ang mismong may-ari ng bahay. Tangi ang kamag-anak lamang nito ang kanyang nakatransaksyon na may hawak na special power of attorney. Ayon sa kamag-anak, nasa Mindanao raw ang pamangkin niya kaya't hindi ito makakadalo sa personal na permahan. Hindi na niya iyon masyadong inusisa. Napatignan na rin naman niya sa kanyang abogado ang lahat ng papeles at napatunayang lihitimo ang mga dokumento at titulo. Halos kumpleto na ang mga gamit sa bahay, kaya't hindi na rin siya masyadong gumastos sa pagbili ng mga appliances. Ilang taon niyang pinag-ipunan ng pambili ng bahay na yon. Isa siyang magaling na car sales agent, kaya't malaki ang kanyang buwanang komisyon. At sa wakas, akala niya natagpuan na rin niya ang tahanang matagal niyang pinapangarap. Ang hindi niya alam na yun pala ang magbibigay sa kanya ng isang nakakatakot na karanasan na hinding-hindi niya makakalimutan. 35 years old na si Jean ngunit wala pa siyang asawa. Para kasi sa kanya ay hindi pa niya nahahanap ang lalaking gusto niyang makasama sa buhay. Noong panahong yon ay usong-uso ang tinatawag na phone pal. Isa itong uri ng komunikasyon na boses lamang ang basihan ng lahat. Wala pa kasing social media. Kadalasan ang mga nagiging magka-phone pal ay mga taong hindi talaga magkakakilala ng personal. Madalas sa dyaryo mo makikita ang mga naghahanap nito at doon nilalagay ang kanilang mga numero. Ang iba naman ay random lang at basta-basta na lamang nagdadial ng numero at doon magsisimula ang usapan. Isang araw, habang abala si Jean sa pag-aayos ng mga gamit sa kusina, ay may biglang tumunog. Nagring ang isang landline phone na bahagyang nakakubli sa isang maliit na mesa. Nagulat si Jean dahil hindi niya alam na may koneksyon ng telepono sa bahay na yon. Good morning. Ako nga pala si Mike. Baka naman pwede ako makipagkaibigan sa'yo. Okay lang ba? Bahagyang natigilan si Jean. Pero hindi naman kasi ito bago sa kanya dahil may ka-phone pal din naman siya noong nakatira pa siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Yun nga lang ay hindi niya ganap na sineseryoso kasi masyado siyang focused sa kanyang hanap buhay. Oo. Sige, wala namang problema. Marahan niyang sagot. Hindi na malaya ni Jean na magtatanghali na. Nalibang siya sa pag-uusap nilang dalawa kaya nagpaalam na muna siya sa lalaki upang maghanda ng tanghalian. Hindi niya may paliwanag kung bakit masyadong magana ang loob niya sa lalaking tumawag. At mula ng araw na yon, gabi-gabi nang tumatawag si Mike pagkakauwi ni Jean galing trabaho. Masaya ang dalaga sa kanyang bagong kaibigan at habang tumatakbo ang mga araw ay parabang nahuhulog na ang loob niya rito. Isang araw ng Sabado habang inaalis niya ang mga damo sa likod bahay ay nakita niya ang maliit na puno ng akasya. Naalala niya ang bili ng dating may-ari nito na alagaang mabuti ang punong yon. Kaya kumuha siya ng tubig at diniligan ang nasabing puno. Medyo buhaghag ang lupa sa parteng pinagtaniman kaya hindi na niya ito masyadong ginalaw. Isang araw tumawag si Mike. Habang sila ay nag-uusap, nabanggit ni Jean na makikipagkita siya sa matalik niyang kaibigang lalaki noong high school dahil umuwi ito galing ibang bansa. Sa tagpong yon, biglang natigilan si Mike. Mga ilang segundo ring hindi nagsalita. At sa sandaling katahimikan, ang picture frame na naglalaman ng larawan nilang mag-best friend ay biglang nahulog at nabasag ang salamin. Sa gulat ni Jean ay naibaba niya ang telepono at pinulot iyon. Nang muli niyang dinampot ang telepono ay wala na si Mike. Matapos yon
ay 2 araw na hindi ito nagparamdam. Hindi naman niya magawang tawagan ng lalaki dahil nakalimutan niyang hingiin ang numero nito. Pero isang gabi pagka-uwi ni Jean, tumunog ang telepono. Nagmamadali siyang sinagot yon. Aminado naman kasi siyang na-miss niyang marinig ang tinig ng lalaki. Nang tanungin niya si Mike kung bakit bigla na lang itong hindi nagparamdam ng 2 araw, sinabi nito na nagkaroon ng problema ang kanilang telepono. Maayos naman ang kanilang naging pag-uusap sa puntong yon. Makalipas ang 3 araw ay hating gabi na siya nang makauwi dahil nakipagkita si Jean sa kanyang best friend na si Clifford. Nagkayayaan silang gumimik sa Makati kaya inabot sila ng ganong oras. Nang pumasok na si Jean sa bahay ay binuksan niya ang ilaw at nagulat siya dahil ang picture frame na magkasama sila ni Clifford ay muling nabasag. Nainis siya dahil kabibili lamang niya ng kapalit nito. Muli niyang iniligpit yon at agad na natulog dahil sa pagod. Pagkagising niya kinaumagahan habang nag-aalmusal ay nagring ang telepono. Kinumusta ni Mike ang lakad nila ng best friend niya. Nagkwento naman si Jean ng tungkol dito, ngunit halata sa boses ni Mike na hindi ito interesado. Pabiro siyang tinanong ni Jean kung nagsiselos ngunit hindi ito sumagot at sa halip ay iniba ang topic ng kanilang usapan. Isang gabi, dumalaw si Clifford sa bahay ng dalaga. Habang nag-uusap sila ay tila lumamig ang hangin. Laking gulat nila pareho nang biglang bumukas ang telebisyon. Ang mga ilaw sa sala ay nagpatay sindi. Kakaiba ang naramdaman nila. Animoy hindi lang sila ang tao sa bahay sa mga sandaling yun. Bandang 10:00 ng gabi nagpaalam na si Clifford sa kaibigan. Ngunit bago umalis ay hinalikan nito si Jean sa pisngi. Hindi na ito bago sa kanilang dalawa dahil gano'n naman talaga sila kalapit sa isa't isa noon pa man. Kinaumagahan, nagising si Jean dahil sa malakas na katok sa kanyang gate. Mga pulis ang tumambad sa kanya kasama ang nanay ni Clifford. Labis ang kanyang pagtataka. Nalaman niya na sumalpok ang sinasakyang kotse ni Clifford nang pababa na ito ng Antipolo. Hindi na umano ito umabot ng buhay sa ospital. Tinatanong siya ng mga pulis kung may napansin siyang kakaiba sa kaibigan dahil ang pinagtataka nila, bumangga ang sasakyan nito sa isang malaking puno. Ngunit nang sinuri nila ang bangkay ay may nakita silang tila marka ng pananakal gamit ang isang wire. Walang naibigay na impormasyon tungkol sa insidente si Jean. Wala naman itong alam na may galit sa kaibigan dahil kakauwi lamang nito mula UK matapos ang 3 taong pagtatrabaho. Labis ang kanyang lungkot dahil sa pagkasawi ng kanyang matalik na kaibigan. Kinagabihan ay nagring ang telepono. Si Mike ang nasa kabilang linya. Ikinuwento ng dalaga ang nangyari sa kanyang kaibigan. Pinakalma naman siya ng lalaki. Ngunit bandang 12:00 ay naputol ang kanilang usapan matapos mawala si Mike sa linya at hindi na ito muling tumawag. October 25, 1995, birthday noon ni Jean. Inaya niyang pumunta si Mike para sana magkita sila matapos ang halos 2 buwan ng pagiging mag-phone pal. Sa totoo lang ay gusto na rin malaman ni Jean kung ano ba talaga ang intensyon ng lalaki sa kanya dahil nagkakaedad na siya. Ngunit ang sabi nito ay nasa malayong lugar siya kaya imposibleng makapunta. Pero nangako naman na magpapakita sa ibang pagkakataon. Bandang 9:00 ng gabi nang matapos na ang kainan sa kanyang bahay, habang nasa kusina siya ay sinundan siya ng isa niyang katrabahong lalaki, si Rico. Matagal na rin itong may gusto sa kanya. Kinausap siya ng masinsinan at nagtanong ang binata kung pwede itong manligaw. Medyo natigilan ng bahagya si Jean at hindi niya alam ang isasagot dahil naging malapit na rin niya itong kaibigan. At isa pa, iniisip niya si Mike dahil tuluyan ang nahulog ang loob niya rito. Kaya naman humingi na lamang siya ng panahon upang pag-isipan ng alok ni Rico. Maluwag naman itong tinanggap ng binata. Kinabukasan sa opisina, nagulat sila nang ibalita ng kanilang boss na patay na si Rico. Natagpuan itong walang malay. At katulad ng sinapit ng best friend ni Jean, ay may nakita rin ditong animoy marka ng pagkakasakal. Walang malinaw na motibo o sospek sa naturang krimen. Hindi maintindihan ni Jean ang mga nangyayari dahil halos lahat ng malalapit sa kanyang lalaki ay isa-isang nawawala. Isang gabi, habang kausap niya si Mike sa telepono ay tinanong niya ito ng diretsahan kung may plano ba itong magpakita sa kanya at gawin ng opisyal ang kanilang relasyon. Pero nagulat si Jean sa sagot ni Mike. Lagi lang naman ako nandito sa tabi pag kailangan mo ako. At hindi ako papayag na may ibang lalaking puporma sa'yo dahil akin ka lang. Biglang natigilan si Jean. Hindi niya maintindihan ang sinabi ni Mike. Matapos yon ay bigla na lang naputol ang linya. Bumigat ang hangin sa paligid at kumurap-kurap ang mga ilaw. At sa bukas na bintana ng sala ay may naaninag siyang anino ng isang lalaki
na biglang naglaho malapit sa maliit na puno ng akasya. Hindi alam ni Jean kung bakit nakaramdam siya ng takot na hindi niya maintindihan. Biyernes ng umaga, dumating ang bill ng kuryente. Habang itinatabi niya ang pambayad para rito, ay nagtaka siya kung bakit 2 months na ay wala pang dumarating na bill ng telepono. Dahil nag-aalala siyang baka maipon ang kanyang babayaran sa bill nito, ay sinadya niya ang opisina ng telephone company upang magbayad. Habang nagre-request siya ng bill ay parang nagtaka ang tao sa billing section. Ma'am, as per checking po ang telephone number at address na binigay nyo ay wala naman pong connection. 3 years na nga pong putol ang linya, ma'am eh. Gulat at hindi naniwala si Jean, kaya pinakiusapan niya ang isang technician na i-check ang kanyang bahay. At doon niya napagtanto na ang telepono ay wala ngang linya sa poste. Doon sumagi sa isip niya na kaya pala kahit minsan ay hindi siya nakatanggap ng tawag kahit kanino maliban kay Mike. Pero umukit ang isang mas malaking tanong, sino ang Mike na tumatawag sa kanya? At papaano nito nagagawang tumawag sa teleponong putol ang linya? Natulala si Jean. Wala siyang ibang naramdaman kundi matinding kilabot. Nang pumunta siya sa sala, kahit balot ng takot ay marahan niyang iniangat ang telepono. Doon niya nakita ang isang katotohanang ikinubli ng kanyang pagkahumaling sa kanyang ka-phone pal. Walang kordon ang nakakabit sa telepono. Sa labis na pagkasindak ay tinawagan niya ang kanyang tiyahin at sinabing doon muna siya tutuloy. Ikinuwento niya rito ang nakakatakot na karanasan sa naturang bahay. Nang subukan niya namang i-contact ang dating may-ari ay hindi niya na ito matawagan. Nagdesisyon si Jean na ibenta na lamang muli ang bahay. Makalipas ang 7 buwan ay nabili na ito ng isang mag-asawang negosyante at gagawin umanong apartment. Ang akala ni Jean ay doon na magwawakas ang ugnayan niya sa misteryosong telepono sa dating bahay. Ngunit nagkamali siya dahil isang araw nagulat si Jean dahil may mga pulis na kumakatok sa kanilang gate. Nang harapin niya ito, may sinabi ang mga pulis na nagpagapang ng kilabot sa kanyang buong katawan. Isinama siya ng mga ito sa ibinenta niyang bahay. Habang kasi binubungkal ang lupa sa parte ng pinag-alisan ng maliit na puno ng akasya upang simulan na ang konstruksyon ng apartment, ay kasamang nabungkal ang isang kalansay ng tao. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, napag-alaman na kalansay ito ng dating may-ari ng bahay na si Michael Coro. Nadiskubre na ang pirmang nakalagay sa deed of sale ng bahay ay pineke ng babaeng asawa nito upang maibenta. 3 taon na ang nakakalipas, isosorpresa sana ni Mike ang kanyang asawa. Hindi nito ipinaalam na uuwi siya galing Saudi. Ngunit pagdating niya sa bahay nila ay siya ang nasorpresa. Naabutan kasi niya itong may kasamang kalaguyo. Sa galit ni Mike ay nagpambuno sila ng lalaki. Ngunit mas malakas ito kaysa sa kanya. Walang ano-ano ay hinugot nito ang kordon ng telepono at isinakal kay Mike hanggang sa bawian nito ng buhay. Pinagtulungang ilibing ng 2 bangkay at nilagyan ng puno ng akasya sa parting yon ng lupa upang kapag lumaki na ito ay hindi basta-basta mahuhukay. Mas ikinagimbal pa nila dahil naroon pa ang kordon ng telepono sa bandang liig ng nadiskubring kalansay. Walang nakaalam sa nangyari kay Mike dahil wala naman itong ibang kamag-anak kundi ang tiyahin niyang nakatira sa Cagayan de Oro. Kalaunan, nahuli ang dating asawa ni Mike at ang kalaguyo nito sa malayong probinsya ng Leyte. Isang linggo ng gabi, nakatulala si Jean sa isang sulok ng bahay ng kanyang tiyahin. Pilit niyang inarok ang mga kababalaghang nangyari. Hindi niya lubos maisip ang nakakakilabot na karanasan. At nung akma na sana siyang tatayo upang matulog ay nagulantang siya sa malakas na ring ng telepono.